talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon! Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang ating mga kaibigang magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito lang sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agri Daldal, Agri Dani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, magandang umaga po. Tayo po ay napapakinggan sa ating mga partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, 102.5 FM, radyo nating Bondok Peninsula, Katanawan, 105.3 FM, radyo nating Infanta at 96.7 FM, Destiny Radio. At syempre Kuya Bogs, napapanood tayo worldwide and nationwide sa ating official Aray. Facebook page, DA Calabarzon. Yan, magandang umaga sa iyo, aking magandang partner. Magandang umaga din sa iyo, Kuya Bogs. Ayan, at magandang umaga po sa ating mga Facebook viewers at sa ating mga listeners. Yan, Mga lagi nating viewers, kay Ma'am Chiverly Kagitna, nakagagaling lang sa usapang agrikultura. Yan, talaga namang ito ay parang alas 3 pa lang gising na upang magserbisyo. Parang tayo rin dito sa ating radyo, sa TPNC. Yan, syempre, shout out sa inyo, sa ating mga kasamahan dyan sa Rapis. Lahat na kasi may nagtatampo pag nakakalimutan. Oo. Lalong-lalo na si Bon Samuel Panghula. No? Yan. Pagdating ko dun, Kush, hindi mo ko binati. At syempre, maaga-maaga pa lang nandyan na sa ating Rapis Room. Rapis Sir Room. Alex Bongko, magandang umaga sa iyo. Yan, syempre kay Jonas Palma yan, kay Direk Jonas. Magandang umaga sa iyo, Sir Jonas. Yan, at sa aming chip, syempre, feeling ko magpapapizza to kasi maganda yung episode natin mga nakaraan. Pizza Yan, raw. Sir Radel Yagas, yan. Magandang umaga po sa inyo. Yan, at sa lahat po ng nanonood ngayong araw, magandang umaga po at magandang mga balita ang ihatid namin dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Young Farmers Challenge Program awardees dumalo sa business planning workshop na isinulong ng DA4A. JVR Hino, magbabalita. Dumalo ang 23 Young Farmers Challenge o YFC Program awardees sa ginanap na 4 na araw na business planning workshop sa Boy Scouts of the Philippines Makiling, Los Baños, Laguna noong ika-1 hanggang ika-4 ng Oktubre. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD na layong maging handa ang mga kalahok na nagnanais sa sumali sa YFC Upscale Component. Ang component na ito ay naisuportahan ng YFC awardee sa pagbuo at pagpapalawak ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang kapital sa paraan ng Competitive Financial Grant Assistance. Ito rin ay parte ng mandato ng Department of Agriculture sa ilalim ng Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997, kung saan inihikayat ang mga kabataan na makilahok sa mga programang pang-agrikultura at agribusiness. Sa unang 3 araw ng Business Planning Workshop, tinalakay ng Regional Program Management Team or RPMT ang mga bahagi at kahalagahan ng business plan sa pagkakaroon at pagpapatupad ng epektibong mga operasyon at estratehiya sa financial at marketing. Ito ay kinakailangan upang mapanatiling matatag at ligtas sa potensyal na panganib ang kanilang mga agri-fishery enterprises. Sa huling araw ng workshop, nagkaroon ng presentasyon ng mga nabuong business plan ang bawat kalahok na binigyan ng komento at suwestyon ng RPMT. Ito ay upang maging mas organisado ang mga isusumiting business plan sa ika-15 ng Oktubre.
Kaugnay nito, ipinarating ni DA4A OIC Regional Technical Director for Operations and Extension, Engineer Redelisa Grueso, ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa pagpapatuloy ng maunlad na agrikultura at ekonomiya ng ating bansa. Ito si James Erhino para sa Balitang Sakahan. Farmers and Fisher Folk Cooperatives and Associations sa Quezon at Laguna ay pinakilala ang mga produktong niyog at kakao sa AgriLink 2024. Chiverly Kagitla, magbabalita. Ipinakilala ng dalawang Farmers and Fisher Folk Cooperatives and Associations o FCAs ang kanilang mga produktong virgin coconut oil at cacao sa AgriLink 2024, ang pinakamalaking agribusiness trade fair sa bansa na ginanap sa World Trade Center, Pasay City. May temang The Best of the Philippine Agri to the World, ang AgriLink ay naglalayong isulong ang mga lokal na mga produktong agrikultural sa mas malalawak na merkado tungo sa pagunlad ng ekonomiya at pagpapatuloy ng produksyon ng pagkain sa bansa. Ang mga nasabing samahan ay ang Quezon Federation and Union of Cooperatives o QFUC mula sa Pagbilao, Quezon at ang Louisiana Cacao Grower Producers Cooperative o LCGPC ng Louisiana, Laguna. Parehong namamahala ang mga samahan ng mga proyektong negosyo mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project na nagkakahalaga ng mahigit 79 million pesos. Sa pamamagitan ng mga ito, nakakapagproseso sila ng mga ani, pangbentang mga produkto na may mas mataas na halaga. Ibinenta ng mga FCAs ang mga sumusunod na produkto: Virgin Coconut Oil o VCO, Massage Oil, Edible VCO, Tablea, Dark Chocolate, Choco Oatmeal Balls at Cacao Tea. Nakabenta ang QFUC ng mahigit 14,000 pesos at ang LCGPC naman ay nakabenta ng mahigit 21,000 pesos. Bukod sa marketing, nakipag-ugnayan na rin ang mga samahan sa mga potensyal na suppliers, partners at resellers na umaabot hanggang Camarines Norte at Davao. Pinasalamatan ng mga grupo ang Department of Agriculture Regional Field Office for Calabarzon Agribusiness and Marketing Assistance Division sa pag-imbita sa kanila sa aktibidad. Anila ang kanilang mga naging karanasan ay nagsisilbi sa kanilang inspirasyon upang pagandahin pa ang kalidad ng kanilang mga produkto at pag-husayin pa ang kanilang marketing. Kasalukuyan, inaasikaso ng mga grupo ang kanilang aplikasyon upang makakuha ng license to operate mula sa Food and Drug Administration. Kapag nakuha na nila ito, plano ng mga grupo na magbenta na rin ng produkto sa mga online platforms. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. At DA4A pinangunahan ang pagtitipon ng stakeholders para sa pagpaparehistro ng animal feeds and veterinary establishments sa Batangas. Brian Katigbak, magbabalita. Pinangasiwaan ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Regulatory Division ng Stakeholders Forum on the Registration and Licensing of Animal Feeds and Veterinary Drugs and Biologic Establishments and Animal Facilities na ginanap sa Argosino Hall, Lares, Lipa City, Batangas noong 2 na Oktubre. Kabilang ang 19 na munisipalidad ng Batangas na binubuo ng Provincial Veterinarian, Local Government Units, Municipal Agriculture Office at Business Permits and Licensing Office sa naturang aktibidad. Layo ng pagpupulong na palakasin at gawing mas epektibo ang samahan ng bawat local government units at mga kasapi na may relatibong responsibilidad sa pagpapatupad ng regulasyon at polisiya sa pagrerehistro at paglilisensya kaakibat ng Republic Act 8485 o Animal Waiver Act of 1998 as amended by RA 10631, Bureau of Animal Industry Administrative Order No. 08 Series of 2004, amending the Administrative Order No. 3 Series of 1997 at Republic Act No. 1556 o ang Livestock and Poultry Feeds Act. Naging sentro ng diskusyon ang sitwasyon ng mga munisipalidad ukol sa pagbiyahe ng kanilang mga hayop at byproduct at ang kapasidad ng ibang nagmamay-ari ng mga sakahan o poultry na makapagrehistro ng kanilang establishmento at mga produkto. Binigyan diin din ng bawat feed manufacturers, feed ingredient manufacturers, mga mag-aangkat, tagaluwas, mga ngalakal o negosyante ay dapat magmay-ari ng lisensya upang magkaroon ng legal na transaksyon sa iba.
nagsilbing tagapagsalita ng naturang aktibidad sina DA4A Plant Pests and Animal Disease Monitoring, Surveillance and Early Warning System at Animal Welfare Act Focal Person Assistant Section Head Jimuel de Ramos, DA4A Registration and Licensing Assistant Section Head at Handler's License and Transport Carrier Focal Person Olinoel Fernandez at DA4A Registration and Licensing Section Head Erwin Nacario. Dumalo rin sa pagpupulong si OIC Regional Technical Director for Research and Regulations Edita Salbosa, Regulatory Division Chief Dr. Jerome Quasay at AFCO Batangas Michael Lala. Hinikayat ni DA4A OIC RTD for Research and Regulations Ginang Salbosa na magkaroon ng harmonisasyon ang bawat lokal na pamahalaan upang maresolba ang mga issue na kinaharap o haharapin pa para sa mas maayos na implementasyon ng mga programa at alintuntuning pambansa sa Calabarzon. Ito si Brian Katigbak para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sako namang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Magandang araw mga ka-agri, ako si Agri Rain at narito ang ating ulat panahon para sa linggong ito, ika-15 hanggang sa ika-18 ng Oktubre, handog po sa inyo ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture or AMIA Program Calabarzon. Ayon sa pagtatayan ng panahon ng DOST Pag-asa, sa kasalukuyan walang binabantayang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang pag-iral ng easterlies o ang hangin na nagmumula sa Karagatang Pasipiko na nakakapekto sa silangang bahagi ng Luzon. Maaari nating asahan ng generally fair weather sa susunod na 2 hanggang sa 3 araw, ngunit may tsansa pa rin ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorms kaya maghanda ng pananggalang laban dito. Manatili rin tayo sa pagmamonitor ng mga weather updates ng DOST Pag-asa. Para naman sa ating mga farm weather advisories, makakatulong ang magandang panahon sa pag-spray ng pamatay peste at damo. Makakatulong din ang magandang panahon sa pag-harvest ng ating mga tanim kagaya ng palay at mais. Ako po si Lorraine Mota sa inyong ka-Agri Rain mula sa AMIA program ng DARFO 4A. Isang masaganang araw! At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag po kung ngayong alis, magbabalik ang talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman
chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ang organic livestock farming ay isang sistema ng produksyon ng livestock o paghahayupan na nagtataguyod ng paggamit ng organiko at biodegradable inputs mula sa ecosystem sa mga tuntunin ng animal nutrition, animal health, animal housing at breeding. Nakapokus ito sa pagpapalaki ng mga hayop sa ilalim ng forage-based system na sumusuporta sa biological cycles ng sistema ng sakahan. Sa sistemang ito, ang mga hayop ay hinahayaang mamuhay ng normal at nakaayon sa kanilang pangangailangan. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng loose housing system upang magkaroon sila ng sapat na espasyo sa kanilang tinitirahan at kalayaang makapunta sa labas. Hindi katulad ng conventional agriculture kung saan ang mga ito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Programang DA Best o Programang The Best. Best. At ngayong umaga nga ay makakapiling natin ng isa sa ating mga kaibigan na dito sa ating industriya. Oo, actually malaking pasasalamat natin dito Kuya Bogs dahil isa tayo sa mga nabigyan ng pagsasanay dito sa pag-radio anchor. Yan, kaya naman yung hitting the airwaves. Yes, hitting the airwaves with the radio programs. Yan, at ito na, isakatuparan na natin yung ating sinanay dyan sa Agricultural Training Institute. Kung hindi tayo na-training, Kuya Bogs, hindi tayo maaaring humarap dito ngayon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yan, at ngayon nga ay makakapiling natin ng isa sa ating mga kaibigan mula sa Agricultural Training Institute. Ang ating Information Services Section Chief, Miss Madel Haurige. Ay, magandang umaga sa iyo, Kuya Bogs at Agri Danny. Muli ako si Maridel Haurige, Chief ng Information Services Section ng DATI Calabarzon. Nais kong bumati sa lahat ng nakatutok at nakikinig sa inyong programang Talakayang Pansakahan sa Calabarzon. At gusto ko na rin kunin ang oportunidad na ito para pasalamatan ang inyong ahensya, Kuya Bogs, Agri Danny, ang DA Calabarzon para sa pagbibigay taon-taon ng pagkakataon sa DATI Calabarzon na mailahad ang aming mga programa at serbisyo para po sa sektor ng agrikultura, pangisdahan at paghayupan dito sa Region 4A.
Alright, so narito po ang mga programa at serbisyo ng DATI Calabarzon. Simulan ko po bago ang ating paglalahad ng mga programa at serbisyo, nais ko munang ibahagi ang vision o ang mandato ng amin pong ahensya. Ang ATI o Agricultural Training Institute ay isa pong bureau sa ilalim ng Department of Agriculture na nagsisilbing capacity builder, knowledge bank, at catalyst ng Philippine Agriculture and Fisheries Extension System. So by virtue po ng Executive Order number 116 series of 1987, ang ATI po ay nalikha upang tumutok sa pagsasanay ng ating mga agricultural extension workers at iba pang key players sa agriculture and fishery sector, tulad po ng mga kabataan, magsasaka, senior citizens, researchers, at marami pa pong iba. Tayo rin po, ang aming ahensya ay nagsisiguro na ang mga pagsasanay pong ito at mga proyekto ay talagang tumututok sa mga pangailangan ng atin pong sektor ng agrikultura. At syempre, bilang bahagi po or malaking bahagi ng extension ay sinisiguro natin na yung mga pag-aaral o resulta ng mga pag-aaral ng iba't ibang ahensya, ng iba't ibang institusyon ay napupunta or nagagamit po ng ating mga magsasaka, mangingisda, mga nag-aalaga ng hayop sa magitan ng mga akma na pagsasanay at extension activities. Alam niyo po, ang ATI ay matatagpuan sa buong Pilipinas. Bawat rehiyon po ay meron tayong regional training center at ang ating regional training center dito po sa Calabarzon ay matatagpuan sa Barangay Lapidario, 13 Martires City, dito po sa probinsya ng Cavite. So kapag kayo po ay may mga katanungan, may nais kayong isang guni, welcome na welcome po kayo dito sa office namin sa 13 Martires City, Cavite. So bukod po dun sa 16 regional training centers, meron din po tayong isang international training center on pig husbandry at ito ay matatagpuan sa lungsod ng Lipa sa lalawigan ng Batangas. Para naman po sa vision ng ATI, gusto natin na makamit ang isang competitive at prosperous agriculture and fishery sector towards a vibrant economy. At ang amin pong mission ay empower ang stakeholders through a resilient and responsive agriculture and fisheries extension system. Kabilang naman sa ating core values ay citizen-centric, innovation, commitment, at accountable. Okay, so dumako na po tayo sa mga program at services ng DAATI Calabarzon. Starting off with our training services. Siyempre po, bilang pangunahin po namin serbisyo ay ang pagsasanay o pagpapalakas ng kakayahan ng sektor ng agrikultura, pangisdaan at paghahayupan. So nagsasagawa po kami ng iba't ibang training programs tungkol sa commodity programs katulad ng palay, mais, high value crops at gayon din po ating isinasagawa ang mga programa sa ilalim ng RCEF, sa ilalim po ng CFIDP para naman po sa ating mga magniniyog. Iba pa po na pagsasanay na amin pong isinasagawa ay tungkol sa Farm Business School, livestock, organic agriculture, para po yan sa ating mga extension workers at meron din tayong mga pagsasanay para po sa mga magsasaka, sa ating indigenous people, senior citizens, sa mga youth farmers at marami pa pong iba. So halimbawa po ng aking mga nabanggit na pagsasanay ay itong INSPIRE program or Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion. So alam po natin ang isyong kinakaharap ngayon ng atin pong sektor ng paghahayupan, particular po pag-aalaga ng baboy, ito pong ASF at bilang tugon po dito sa problemang ito ay isinasagawa na natin ngayon ang INSPIRE program kung saan ito po ay ang Recovery and Repopulation Program ng Department of Agriculture para po sa ating hog sector. So, the program focuses on the role of the local government unit, farmer cooperative associations, and the department
and various stakeholders para po paigtingin yung biosecurity and disease control measures at ma-ensure na ESF-free ang repopulation efforts na atin pong isinasagawa. At nang sa gayon ay patuloy po tayong makapagbigay, makapaghatid ng kinakailangang demand sa atin pong karne ng baboy. Another innovative program po ng aming ahensya, ito pong Hitting the Airwaves, Training on Basic Radio and Online Broadcasting, kung saan ang inyong pong host, si Kuya Bogs at si Agri Dani, ay produkto ng pagsasanay pong ito. Ito pong ating training on broadcasting ay isang pagsasanay na atin pong inihatid sa mga national government agency, particular yung ating mga information officers, bilang tugon po, or bilang hinanda po natin sila para maging katuwang natin sa pagpapatupad ng School on the Air program. Pero bukod po dito, nais din po natin syempre na sila rin sa kanilang mga ahensya ay makapagsimula ng mga magazine type programs, pang radyo man ito, pang internet man ito o television, katulad po ng talakayang pansakahan na isinasagawa ng DA Calabarzon. Isa rin po sa aming advokasya ay ang maihatid po ang mga programa at teknolohiya hindi lamang po para sa mga magsasaka at ating mga agri-fishery stakeholders, kundi para na rin po sa general public. Kaya naman, meron po kaming tinatawag na ATI at Home, o ito ang ating mga series of webinars patungkol po sa iba't ibang paksa sa agrikultura. Nariyan po ang urban agriculture, nandyan ang hydroponics, nandyan ang livestock, nandyan po ang corn production, rice production, beekeeping, at marami pa pong iba. Bukod po dito sa mga paksang nabanggit, ito rin pong ATI at Home ay atin pong minamaximize upang mas makilala yung ating mga learning sites for agriculture, ang kanilang mga produkto, at ang kanilang pong mga teknolohiya na pinapagkadalubhasaan. Okay? So, ilan pa po sa mga pagsasanay na amin pong isinasagawa, ito pong training of trainers on production of high-quality inbred rice seeds and farm mechanization. Gayun din, meron po kaming isinasagawa or isinagawa na season-long training of trainers on vegetable production, post-harvest handling technologies, and marketing. Ngayon naman, baka maitanong po ninyo, ano ba yung mga programa ng ATI para po sa ating mga kabataan? So, isa rin po ito sa tinututukan ng ahensya at katuwang syempre dyan ng Agricultural Training Institute. So, meron po tayong scholarship program. Ito po ang Easy Agri. Ito ay isang scholarship program na isinasagawa ng Department of Agriculture through ATI upang mahikayat yung mga kabataan natin at pataasin ang partisipasyon nila sa agrikultura. At kalaunan po, inaasahan din natin na sila ay mag-pursue ng career sa agriculture or agripreneurship. At ito pong Easy Agri, isang scholarship program kung saan maaari kumuha ng kurso na tungkol sa agrikultura or agri-related courses ang mapipili po natin na kabataan. Meron din po tayong isinasagawang binhi ng Pag-asa program. Ito naman po ay isang training offering para po sa ating mga kabataan upang ma-enhance o mapatibay pa yung kanilang leadership skills and values formation habang pinapamahalaan ng isang agri-enterprise at upang sila po ay hasain para maging ganap na isang young agripreneur. Isa pa pong programa para sa ating mga kabataan ay itong Youth Internship Program for corn young farmers. Ito naman po ay 7th month na internship with hands-on practice para po sa mga kabataan doon sa ating mga LSA or Learning Site for Agriculture or farm schools na nakatutok po sa pamamahala ng mais. Okay,
So isa rin po sa napakalaki po no, na bahagi ng amin pong serbisyo sa atin pong mga stakeholders ay ang pamamahagi ng knowledge products. Pag sinabi po nating knowledge products, pwede po itong printed o babasahin, pwede po itong audiovisual, pwede po itong through radio, ano po. So, meron po tayong mga dinedevelop na tinatawag natin na IEC or Information, Education and Communication Materials para po sa mga teknolohiya, para sa mga serbisyo ng aming ahensya. At meron din tayong dinedevelop na mga libro, newsletter, technology guides upang magsilbing supplemental materials at gabay no, ng ating mga magsasaka. So kasama na rin po ang pag-document no, ng mga tagumpay ng ating mga magsasaka. At sa katunayan po, last 2023 tayo po ay nakapagtala ng kabuuang bilang na 36,080 no, na naipamahaging IC materials sa tulong po ng ating mga fit centers sa iba't ibang panig ng rehiyon. Okay, so kung kayo naman po ay nagnanais na makadalo sa ating mga pagsasanay, ngunit sa kasamaang palad, baka po hindi na umabot doon sa required slots ng mga training program offerings po natin, meron pa rin po kaming ino-offer na libreng online courses under the e-extension for agriculture and fisheries. So, pwede nyo pong i-search ang ating website, elearn.extension.gov.ph, kung saan makikita nyo po ang iba't ibang kurso no, tungkol sa crops, livestock poultry, fisheries, sustainable agriculture, and social technologies. At ilan po sa mga kursong ino-offer natin saan ang rambutan production, coffee, ubi production, basic urban gardening, swine business opportunities, pig nutrition, and health, and cage-free egg production. So, kung kayo po ay mag-enroll, ay kailangan po natin no, ng valid email address. Kailangan po natin mag-create ng account dito sa ating website, and ito po ay self-paced, no? But within 90 days, dapat po matapos natin ang kurso. At kagandahan po dito, meron po kayong certificate na makukuha once matapos po ninyo ang isang course sa ating e-extension for agriculture and fisheries. Okay, so kabilang din po sa serbisyo ng DATI Calabarzon ang pagsertipika sa mga learning site for agriculture at pag-accredit sa ating mga SPA at or LSA2 at PAF ESP. So ang learning site for agriculture or LSA ay mga farm no, na aktibong nagsasagawa ng applicable agricultural technology, gumagawa ng farming strategies at matagumpay po no, sa mga teknolohiya na ito. At ito po ay pinupuntahan o binibisita ng mga magsasaka upang sila ay matuturin at ma-replicate nila sa kanila pong mga sari-sariling bukid. Okay? So, meron din po tayong tinatawag na PAF ESP o Private Agriculture and Fisheries Extension Service Provider. Sila po naman ay mga pribadong grupo na kasalukuyang nagsasagawa ng training at extension activities na na-accredit ng ATI. So, kumbaga para pong extension ng ATI ito dahil sila na po mismo ang nagfa-facilitate ng halimbawa ay isang pagsasanay tungkol po sa sustainable pig farming. For example, na in-spearhead ng Teofeli Nature Farms na isa pong PAF ESP ng atin pong ATI Calabarzon. Now, when it comes to governance for agriculture and fishery extension, meron po tayong programa na F2C2 or Farm and Fisheries Clustering and Consolidation. So, ang F2C2 po ay sinasagawa sa iba't ibang rehiyon sa pangunguna po yan ng Department of Agriculture. Naglalayon po ito na i-consolidate
at igrupo yung production capabilities ng ating mga magsasaka at organisasyon. At inaasahan po na sa pamamagitan ng F2C2 o clustering approach, makabubuo ng mga partnership na tutulong sa pag-develop ng mga magsasaka at makakatulong sa kanila na ma-market yung kanilang mga produkto, dahil alam po natin yung marketing, yung isa rin po sa issue na kinakaharap ng ating mga magsasaka, no? Yung iba po sa ating mga magsasaka o mga grupo ng magsasaka ay dinadala po sa trader yung kanilang produce, at doon po ay hindi sila nakakuha ng competitive na price for their products. At gusto po natin, syempre, kumita yung ating farmers, yung ating mga mangingisda at mga nag-aalaga po ng hayop. Sa tulong po nitong F2C2 ay nais po nating makamit yung mas progresibo na income or mas mayabong na buhay para po sa ating mga magsasaka. Okay? So bilang pagbibigay pugay naman po sa mga aktibong katuwang ng DATI Calabarzon ay nagsasagawa po kami kada 3 taon ng ating parangal, at ito po ay bilang pagpupugay, no, sa aktibong pakikilahok ng iba't ibang mga partner agencies, partner offices ng DATI Calabarzon, kabilang ang mga pillars of extension ng national government agencies, SQCs, private government or provincial government units, at syempre po mga local government units. Ngayon naman po, upang mapanatili yung kultura ng inobasyon at mataas na kalidad ng pagsiservisyo, nagsasagawa po ang aming ahensya ng in-house assessment, kung saan nagiging daan po ito upang ipamalas ng iba't ibang section at units sa DATI Calabarzon ang kanilang mga ipinagmamalaki, no, na proyekto, proseso o programa sa larangan po ng extension. And last but not the least, hindi lamang po capacity building yung binibigay natin sa ating mga stakeholders, kailangan din po kami na kawani ng DATI Calabarzon ay patuloy po na lumalago, no? Kaya naman meron pong isinasagawa ang ahensya ng mga staff learning and development activities upang maging susi sa pagpapatibay ng leadership skills, camaraderie, at pagkaroon po ng job satisfaction sa DATI Calabarzon. So, Kuya Bogs, Agridani, ito po ang mga serbisyo, no, ng aming ahensya when it comes to agriculture, fisheries sector. At syempre po, yung atin pong mga sektor ng paghahayupan ay kasama rin po sa atin pong mga pinagsisilbihan dito po sa DATI Calabarzon. Kung meron pong katanungan tungkol po sa aking naging pagtatalakay, pwede niyo po kaming tawagan sa aming landline 046-419-0210. Gayon din, we are on social media. Meron po kaming Facebook page. Just search ATI Calabarzon. Paki-follow na rin po at paki-like yung ating page. We are also in Instagram. We are on YouTube. Marami po kayong makukuha na digital resources sa aming YouTube channel. Meron kami mga techno videos, meron tayong success stories, we have webinars there, we have recorded events, no, ng atin pong mga iba't ibang extension activities. And of course, from time to time, we hope that you get to visit our website, ati2.da.gov.ph/ati-4a, kung saan amin naman pong binibigyan ng update yung atin pong general public ng ating mga aktibidad, no, sa pamamagitan po ng news article posting. Sa ngalan po ng aming Center Director, Dr. Lando V. Maningas, muli ako po si Maridel Jaurigue, Chief ng Information Services Section ng DATI Calabarzon. Nagpapasalamat kay Red Fidel Libao sa pagkakataong ito. Gayon din po sa Chief ng Information Services or Information Section, Sir Radel Llagas. Hello, Sir Rads. Welcome back. At magandang umaga sa nakatutok po at nakikinig sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga at maraming salamat po.
Yan, maraming salamat po, Ma'am Maridel Jaurigue. Yan, Madel na lang for short. Sabi nga ni Miss Madel. Yan, marami pa lang talagang pagsasanay na ino-offer ito nga ATI. Ang kagandahan nito, hindi lamang siya umiikot sa production, kagaya natin, nagkaroon tayo ng training sa radio program. So, all about agriculture siya, marami silang ino-offer na training. Yan, parang ito yung mga school on the air kasi tanda ko nung pandemic na uso itong mga online. So yan, hanggang sa ngayon ay pinagpapatuloy nila para yung mga malalayo na walang mahirap sa oras o hirap sa kung anumang aspeto ng buhay, nakakapag-aral pa rin sa pamamagitan ng school on the air. Saka syempre itong mga nasa information services o information section dapat laging flexible. Mapa online, mapa face-to-face ay kayang-kayang ilaban ng mga impormasyon. Parang tayo. Yes, kaya nandito Laban. tayo ngayon. Umulan, umaraw. Yan, umulan, umaraw ay nadyan natin mga taga-information services. Kaya naman sa mga ibang taga-information, salute sa inyo yan, sa mga taga-ibang region. At sa mga tagapakinig naman natin, huwag pa rin kayong aalis dahil marami pa kayong malalamang information sa pagbabalik ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Noong 2009, lumitaw ang pandemic na H1N1 na isang uri ng sakit na natatagpuan sa hayop. Makalipas ang ilang taon, umusbong din ang swine diseases sa iba't ibang bansa na naging banta sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng tao. Kaya mainam na pagbutihin ang kondisyon ng sakahan, gaano man kalaki o kalit ang mga ito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, tapat na pagkain para sa mga alagang hayop, wastong pagpapalaki at regular na paglinis ng tirahan ng mga ito, maging pag-iwas, pagkontrol at paggamot sa mga pinsala at sakit. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Alam niyo ba na ang mais ay pangalawa sa pinaka-importanting crop sa Pilipinas? Bukod sa ito ay staple food ng 20% ng mga Pilipino. Ito rin ang ginagamit na feed para sa iba pang industriya katulad ng livestock at poultry o manukan. Ngunit ang malaking pag-convert sa lupa upang gawing tirahan ng mga residente at maiangkop sa iba pang industriya ay lubhang nakakaapekto sa produksyon ng mais. Kaya naman nakikiisa ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa paglutas ng krisis na ito sa pamamagitan ng pananaliksik o Community-Based Participatory Action Research o CIPAR sa ganitong paraan na ipapamahagi sa mga magsasaka sa isang komunidad ang iba't ibang pamamaraan ng produksyon at ilang mga magagamit na teknolohiya na makatutulong sa masaganang ani ng mais. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Sa pagtatanim, mahalaga na alam mo ang katangian ng lupang pagtataniman mo. Kaya dapat suriin muna ito o kung tawagin ay soil analysis. Mahalaga ang pagsusuri dahil dito malalaman ang katangian ng isang lupa. Bukod dito, mahalaga din na malaman ang fertility level ng lupa. Malalaman mo rin kung anong uri ng abono at gaano kadami ang dapat ilalagay sa mga pananim mo. Kung ikaw naman ay magpapasuri ng lupa, dapat gawin ito tuwing bago magtanim o kada 3 taon. Tandaan din na ang buhaghag na lupa ay dapat mas madalas na ipinasusuri. Kumuha din ng sample ng lupa sa parehong panahon taon-taon. Sa pagsasagawa ng soil analysis, magiging maganda ang pamumunga ng mga pananim mo dahil sa angkop na abono o fertilizers. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang
paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng isang buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Organic trading post ay isa sa mga paraan upang ipromote ang organic farming sa isang lugar. Binibigyan kasi nito ng pagkakataon ng mga organikong magsasaka na itinda ang kanilang mga pananim at mga produkto at himukin pa sila na mag-produce pa. Sa kasalukuyan, mayroon ng 7 organic trading post sa ating rehiyon at matatagpuan ang mga ito sa mga sumusunod: Alfonso Public Market, Alfonso Cavite; Nagcarlan Public Market, Laguna; Lumban Public Market, Laguna; Malvar Public Market, Poblacion Malvar, Batangas; Bawan Public Market, Batangas; Tanay Municipal Compound, Rizal; Second Floor Public Market Building, Barangay 4, Lokban, Quezon. Kaya naman, inaanyayahan ng lahat na suportahan ang mga organikong magsasaka sa pamamagitan ng pagbisita sa mga malalapit na organic trading posts upang bumili ng gulay, prutas at iba pang produkto na binebenta roon. Maaaring tumawag sa 273-2474, local 4446 upang malaman ang iba pang lokasyon ng organic trading posts sa ating rehiyon. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo Mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Agri-Tindahan. Knock-knock. Ay, may knock-knock agad. Ito naman, sabihin ko pa lang na meron tayong i-introduce na product. Eh, sige, who's there? Yakap at halik. Yun, iyakap at halik. Who? Heto nang pinakahihintay natin. Alam ko na. Oh, heto na tayo, magkayakap at halik. Yun. Sana all. Kaya naman ngayon ay ipakilala natin ang produkto na handog ng Yakap at Halik mula sa Batangas. Ano ba ito, Kuya Bob? Ito ang fresh eggs ng Yakap at Halik Batangas na nagkakahalaga lamang ng 220 pesos per tray. Ayan, mula pala sila sa Tanawan City, Batangas. Yeah, sa mga gusto nga umorder ng itlog, ito ang kanilang numero, 0938-403-0396. Ulitin ko po, 0938-403-0396. Sa ating mga Facebook viewer, yan, naka-flash po sa ating screen ang kanilang produkto. So para sa mga egg lovers dyan, ang itlog kasi napakaraming pwedeng gawin dyan. Pwedeng prito, pwedeng nilaga. Ano pa ba? Pwede nga sinabawan. Yun. Egg drop soup, di ba? Egg drop soup. Yes. Pwede yan, marami. Ito nga tayong universal ulam na mga ayaw ng ulam. At saka nandito sa Batangas ang Egg Basket of the Philippines, Yan, di ang San ba? Jose. Yan, hindi lang basta bansag yan ay may virtue. Yes. May batas na nag-declare na siya talaga Egg Basket of the Philippines. Kaya naman bumili na kayo ng itlog. Napakarami yung pwedeng gawin dyan sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos. Yan, be healthy, eat log. Yes! Gusto ko yun. Yan, kaya naman, mga suki, bili na! Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding oink. Ano nga ba ang oink? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang I ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga.
Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP pero hindi mo alam kung ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbap ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga Farmers Cooperatives and Associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Abonong mataas ang ani na hindi masakit sa bulsa? Mag-abonong swak na. Maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat ektarya. Nakatipid ka na, palay mo'y alaga pa. Kaya mag-abonong swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Bear Rice Text Center 0917-111-7423. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Nandito pa rin po kami sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, ito ang ating segment na Agri-Storya, Agri-Storya, kung saan makakapiling natin ang isa sa ating mga piling magsasaka at tutunghayan natin ang kanyang kwento ng inspirasyon. At magandang kwento natin ngayong araw dahil isa to sa mga top 3 na talaga namang umani ng mataas na ani ng hybrid na palay. Lagi itong binibida ng mga taga-rice program. Yan, mula sa San Juan, Batangas, ang dating OFW. O, sabi nga hindi naman siya born farmer pero nandun siya sa pamilya ng mga farmer. Kaya naman, tunghayan natin ang istorya ni Ginoong Marcelo Bagnes.
Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa AgriStory. Isang bunso na lumaki sa pamilya ng mga magsasaka ngunit hindi nakaranas na magsaka noon, si Ginoong Marcelo Bagnes. Sa pagreretiro lamang niya sa pagiging overseas Filipino worker bilang nurse, ay saka pa lamang niya naranasan ang buhay sa pagsasaka. Dito ay naging desidido siya na gawin itong hanap buhay. Ako po si Marcelo Perez Bagnes, taga Barangay Talahiban 2, San Juan, Batangas. Ako bunso, hindi naman ako nakaranas magsaka, pero ako'y anak na magsasaka. Como bunso, spoiled sa magulang, ang nawahiligan ko'y pag-aaral. Binili ko sa magulang ko itong lupang ito, tapos ako na nagpasaka. Noong ako'y OFW, retired nurse ako. Almost 34 years akong industrial nurse. Actually, ang business namin, may kiskisan ako. Ngayon, hindi yung produce namin dito, binibigas namin. Ayun na, simulat sa pulyo ng business ko. Matagal na yung kiskisan ko . Almost 40 years na yan. Habang limitado ang kaalaman ni Marcelo sa pagpapalay, natutunan niya ang pagkaaliwan at ikasiya ang pagdinegosyo, lalo na ang pagbibigasan. Hindi man naging madali ang hamon ng mga kakulangan sa pinansyal at kagamitan, ay nakita nila ang suporta ng pamahalaan, lalong-lalo na ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon. Dati, nung ako'y nasa abroad, ako lang ito, hindi naman ako nagtitinda ng bigas. Ito nga nag-retire na, ako'y misis. Total, wala na naman akong trabaho, edi magtinda na tayo ng bigas. Nagbimili rin kami ng palay na hindi naman maramihan. Nung araw, nung wala pa kaming intervention na tatanggap sa agriculture, ay di pag nagtatanim kami, paulit-ulit na lang bini. Halimbawa, tinanim namin yung ganyang variety, ay di yun na lang ulit tatanim sa susunod. Yun ang iyon, until this time na binigyan kami, nag-provide ang DA ng mga hybrid na mga high quality seeds. Yun dun tumas ang aming ani, almost triple. Dahil itong 1 something na hektarya na lupa ko, pag umani nung araw ng 70 kabans, matuwa na kami. Actually, itong last na ani, ako naka 173 kabans. Nang makilala ni Ginoong Marcelo ang Department of Agriculture, ay nahikayat si Marcelo na sumali sa mga samahan upang makakuha ng mga interbensyon. Ito ang isa sa kanya mga pinanghawakan upang hindi sumuko sa kabila ng mga pagsubok na dala ng kalamidad at pagtaas ng presyo ng mga kailangan sa kanyang pagtatanim. Kahit maraming pagsubok, hindi naman ako sumusukong magtanim o magbukid. Dahil ito nga ang source of income namin, ako'y retired na. Ay, number 1, yung quality seeds, ay napakalaking bagay niyan. Yung mga katulad niyo, mga pinamimigay na yan, napakalaki. At pati yung mga fertilizer, nabibigyan din kami. At least bawas sa gastos namin. Bukod po doon sa seeds, nabibigyan din kami ng agriculture, ng mga pesticides, mga fertilizer. Nabigyan na kami ngayon ng kiskisan, nabigyan na kami ng rotovator. Marami na ibigay sa amin intervention, kahit yung mga transplanter na bigyan na malaking tulong po yun sa amin. Kalakip ang mga interbensyong mas nagpabuti pa sa samahan ni Marcelo ay nakatulong ito sa kanya bilang kanyang hanap buhay. Lalo na at retirado na siya sa kanyang trabaho, napakalaking suporta ng mga interbensyon mula sa kagawaran para mapalakas pa ang kanilang kita. Ay, malaking pagkakaiba. Noon almost lagi kaming lugi. Dahil nga, maani lang kami ng hindi pa umabot ng 100 kabans, so 70 to 80, ay ngayon almost triple. Dahil nga doon sa quality seeds na yon, napakalaking ko. At hindi na kami nalulugi ngayon, tumutubo pa kami. Almost 70% ang ani namin ngayon. I-compare mo doon sa nung araw na hindi pa kami nakakakuha ng intervention dito sa DA. Sa tulong ng mga makabagong pamamaraan at makabagong teknolohiya sa pagsasaka, malaki ang iniunlad ng produksyon ni Ginoong Marcelo. Mula rito ay nakakatulong din siya sa komunidad. Kaya naman pasasalamat ang handog ni Marcelo at ng kanyang samahan sa kagawaran at lokal na pamahalaan. Pero malaki din tulong, lalo sa sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon wala na nga akong trabaho, hindi na source of income namin ngayon. Malaking tulong. Ay sana po through our municipal agriculture office, sana po ipagpatuloy nila yung pagtulong sa amin magsasaka at napakalaking tulong sa amin. Salamat po sa kanilang lahat. Lalo sa kinukuha ng mga training, marami na ako natin ng mga seminar. Kahit paano natututo ng konti. Muli po, maraming pong salamat sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Marcelo. Ano, dati pala siyang nurse, Kuya Bogs. Ang layo, no? Ay, ito nga ay yung ating pagsasaka talagang ginagawa nilang retired job. Oo, kumbaga, pero yung iba naman, wag nang hintayin na umabot pa sa ganung edad. Kung kaya na magsaka, ngayon pa lang, sa edad na tulad ko, ako ay 26. Wow! Parang hindi ako ma-agree doon. Hindi kasama ang holiday doon. Yan, kumbaga sa murang edad pa lang, habang kaya nyo, ay umpisahan na natin. Wag nating hintayin yung retiring age. Tama, kaya nga meron tayong mga programa, di ba, para sa mga kabataan, kagaya nitong YFC, yung Young Farmers Challenge. Marami tayong open programs para sa mga kabataan. Huwag na nating hintayin na tumanda tayo. Sumali na kayo at maggawa ng something na innovative na produkto para ipakilala sa ating sektor ng agrikultura. O, tsaka salute dyan kay sa Sir Marcelo kasi hindi siya katulad ng iba na ayaw maniwala dito sa mga ipinopromote nating technology. Katulad nitong pagtatanim ng hybrid rice. Kasi yung iba ayaw talaga ng hybrid. Oo, tsaka maganda dito, umattend sila ng training at in-apply nila yon. Hindi sila yung parang hesitant ba dahil bago ito sa kanilang pandinig. Maganda yan na ina-apply po natin yung mga tinuturo sa atin ng kagawaran. Kaya naman umattend kayo ng sa mga training dahil marami kayong makukuha ng impormasyon. Katulad din ng pakikinig dito sa aming programang Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Makinig lamang na makinig at marami pang impormasyong makukuha sa pagbabalik ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado? Bukod sa inorganikong pataba, maglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dayami, binulok o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na, napapanatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag suplementong sustansya pa sa palay. Dapat, abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Sa abonong swak, maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat hektarya. Abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRise Tech Center 0917-111-7423. Nay, ano bang pagkakaiba ng tinatanim na palay ni Naitay at Kuya? Yung tinatanim na palay ng tatay mo ay mas mahaba at makakapal ang ugat. Mas malalaki rin at mabibigat ang uhay nito. Ang tawag doon ay hybrid na palay. Ito ay bunga ng unang henerasyon ng paglalahi ng dalawang variety ng palay na nagtataglay ng pinakamahuhusay ng mga katangian. Ano naman po yung kay Kuya? Sabi niya may pambabae at panlalaki daw nun. Ano pong ibig sabihin nun, Nay? Ang tinutukoy ng kuya mo ay yung inbreed na palay. Meron kasi itong bulaklak ng palay na pambabae at panlalaki na nagbibigay daan sa pagbuo ng butil na mayroong katulad ng katangian ng unang henerasyon. Yun pala yung mga palay na yun. Ano naman yung palay? Joke. Ikaw talaga? Pumasok na nga tayo sa loob. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Nagtataka ka ba kung anong mga variety ng palay ang rekomendado dito sa atin? Nako, eto na. I-ready na ang listahan at isulat ang mga sumusunod. Sa inbred rice, andyan ang N6, RC216, C226, C238, C300, C308, C352, C354, C356, C358, C394, C396, C398, C400, C402, C436, C438, C440, C442, C506, C510, C512, C514 at C222. Nakuha mo ba yon? O eto naman, ang para sa hybrid. Mestizo 6, Mestizo 20, Mestizo 21, Mestizo 38, Mestizo 46, Mestizo 48, Mestizo 55, Mestizo 63, Mestizo 67, Mestizo 68,
Mestizo 70, Mestizo 71, Mestizo 79, Mestizo 82 at Mestizo 90. Madami-dami, di ba? Madami rin ang pakinabang nito para sa ating mga consumers at farmers. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala, tay! Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, anak. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisap. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisap sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman, tay! Kaya ikaw na uod ka, bad uod ka. Alis ka dyan! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Ano ang PNS for Organic Agriculture? Ito ay mga gabay sa tamang pamamaraan ng pagtaguyod ng organikong pagsasaka. Mapalawak ang organikong pamilihan sa pamamagitan ng pare-parehong pamamaraan ng pag-convert ng conventional farming para maging organic farming. Organikong paghahalaman, pag-aalaga ng mga hayop o livestock, pagpoproseso at paglalagay ng label sa produkto at mga impormasyon para sa mga consumer at traceability. Isinagawa ito noong taong 2003. Para sa mga interesado na mag-organic farming, maaari kayong tulungan ng Department of Agriculture Region 4A upang siguraduhin ang sakahan ninyo ay maging sertipikado ng officially accredited organic certifying bodies. Organic Agriculture. Okay sa OA. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo ba na pwedeng magsaka nang hindi gumagamit ng anumang sintetiko o kemikal? Ito ay sa pamamagitan ng organic agriculture farming. Sa sistemang ito, gumagamit lamang ng mga natural na materyales gaya ng mga balat ng prutas, dahon at dumi ng hayop. Sa organikong pagsasaka, mas makakasiguro tayo na ligtas ang ating pagkain gaya ng gulay at prutas dahil hindi ito ginagamitan ng anumang kemikal. Nakakatulong din ito sa kalusugan ng lupang taniman dahil sa natural na balanse ng ecosystem sa bukirin hatid ng organic agriculture. Tandaan, sa pagsasaka, hindi kailangang mahal. Lumingon-lingon ka lang sa paligid at nandyan lamang ang mga maaaring gamitin. Kaya ikaw, crush, lingon-lingon din pag may time. Malay mo, nandito lang hinahanap mo. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa organic agriculture, magmensahe sa kanilang Facebook page o sa Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon.
maraming salamat sa iyo, aming Agridaldal, Agri Dani. Welcome mga ka-agri! Yan, muli naman po tayo nagkasama-sama sa isang oras ng masaya at makabuluhang huntahan. Naway marami po kayo ulit natutunan at naging makabuluhan ang sandali po natin na pinagsamahan. Abangan po muli ang mga susunod na talakayan tuwing araw ng Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Siyempre, sabayan pa rin po tayong mapapakinggan sa ating partner radio stations. 106.3 FM Radyo natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo natin Infanta, at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre, napapanood tayo worldwide, all around the world, saan mang sulok ng mundo, basta may internet at may Facebook. Dahil napapanood dito live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Muli ako po inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman po si Agridaldal, Agri Dani, at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon Regional Executive Director Fidel Libao. At sa bumubuo na Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya naman po, lagit-lagi tumutok dito sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.